So always remember God's great mercy. Look at verse 1. Sabi po ni David, itong ini-invoke niya, have mercy on me, O God! According to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgression. Alam niyo po mga kapatid, Diyos na lang pwedeng mag-alis ng ating mga kasalanan. Kaya nga po, pag mayroon mga kapatid na nakakagawa sa akin ng kasalanan, pagkatapos manghingi ng sorry, sinasabi ko, humingi ng tawad sa Panginoon. Kasi pwede kitang patawarin. Pero pag sa Panginoon ka nagkasala, Diyos din ang magtatanggal mo. And we need to acknowledge that. Amen? David appealed to the grace, loving kindness, and compassion of God. Why? Because God hates our sin with perfect hatred. But He loves the sinner with everlasting love. He wants to forgive us when we return to Him in true confession, in true repentance. Galit na galit po ang Diyos sa kasalanan, pero mahal na mahal niya yung nagkasala. Kaya nga po ginagawa ng Diyos, sabi niya, sometimes God allows us to reach rock bottom para wala na tayong masulingan. At pag dumating tayo doon sa pinakamababang kalagayan, sana maalala natin ang pag-ibig ng ating Ama. Ang dalangin ko, huwag na ninyong hintayin na yung mga issue na hawak nyo ngayon at meron kayo, idalhin kayo sa pinakailalim bago pa tayo magising sa katotohanan. Secondly, we must confess our sin fully and frankly to the Lord. This is exactly what David did. He didn't make excuses for what he had done, and he didn't even try to make Bathsheba share the guilt or the blame. Hindi po sinabi ni Haring David, hindi naman ako lang may kasalanan eh. Si Bathsheba rin, hindi ko naligo sa batalan ng walang damit eh. Hindi. Inamin niya lahat. Inangkin niyang lahat. At ang sabi niya, nagkasala po ako sa iyo, Panginoon. In reality, hindi lang naman siya sa Panginoon nagkasala, di ba? Kasala siya kay Urias, nagkasala siya kay Bathsheba, no? Pero inunan niya ang paghingi ng tawad sa Panginoon. He didn't even try to make Bathsheba share the guilt or the blame. He continually uses the personal pronoun, my. Look at the verse 1. My transgression. Verse 2. My iniquity. My sin. So on and so forth. Akin. Ako. Mahalaga ko ito. Huwag na natin ipasa yung blame. Kung talagang kayo may issue, kayo may issue. Kung ako may issue, ako may issue. Thirdly, we must seek to surrender completely to the Holy Spirit. Alam niyo ba na ang confession and repentance is two different things? Magkaiba po yung confession, magkaiba yung repentance. I would like to illustrate it. Tayo may mga basurahan sa loob ng bahay. Tama? Madalas to garbage bag. Yung mga item, di ba? Okay? Garbage can. Doon po natin nilalagay ang lahat ng bagay na ayaw na natin. Tama? Sino ba naglalagay sa basura ng bagay na gusto pa niya? So most of the time, ang nilalagay natin sa basurahan ay lahat ng bulok, lahat ng pangit, lahat ng hindi na natin gusto, lahat ng hindi natin kailangan. No. Ngayon, yun pong confession ganito. Pag tinanong kayo, sino ang may basura? Ako po meron. Eto, tataas na yung trash can. No? Yun po ang confession. At alam ko po mga kapatid, madaling gawin yun. Sa oras kong ito at nagtanong ako, sino sa inyo ang may mga issue ng buhay? Pwede niyo sabihin, ako Lord, may issue ako. Sumiping ako sa kapitbahay namin. Nanakawang ko yung aking kapitbahay. Tatlo lang po manong kamatis niya, kinuha pa isa. Confession po yun. No? Madaling umamin. Pero ang repentance, eto. Ang repentance, eto. Sino ang merong basura? Eto, meron ako. Pero ngayon,
babalik uli ako doon. Aamoy-amoy ko uli yung basura. Titipon-tipunin uli yung basura. Kasi ang basura, no, kapag sanay ka na sa amoy, hindi mo na alam na mabaho to. Amen? Ganitong kasalanan. Kaya what is important is this: seek to surrender completely to the Holy Spirit. Alam niyo ba na itong week na to, isang buong linggo po akong walang tigil ng kasasalita. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. No? At alam niyo po, iisa yung tema na hinihingi ng mga tao, ng mga simbahan. No? Lahat po halos ng mga simbahan, ang hinihingi, Pastor, speak to us about worship. Pag-usapan, pwede po ba, Pastor, ang message mo dito sa amin ay tungkol sa kahawa sa Panginoon, tungkol sa importance ng surrender, commitment. Puro ganun. Pare-parehas. At alam niyo po mga kapatid, ito po kasi ang kailangan sa panahon natin. Yung mga nasa loob ng simbahan, mamuhay naman ng may kabanalan. Amen? Eh ang problema, yung nasa loob at nasa labas, parehas din. Yung mga Kristiyano at hindi Kristiyano, parehas din. Let us seek to surrender completely to the Holy Spirit. It is important to be clear that when we sing, the Holy Spirit does not leave us. Hindi po siya katulad nung lumang tipan. Ang Holy Spirit umaalis. Kaya ngayon, tandaan po ninyo, hindi na po siya tinatawagan para pumuntay kasi hindi siya alis. The Holy Spirit will always be here, present. Nandito siya ngayon. Siya po yung nagbibigay sa iyo ngayon ng conviction. Siya po yung Espiritong nagbibigay ng kurot sa puso mo ngayon para isupplement ang salita ng Ama. Hindi mo siya tinatawagan, pero nandiyan siya. Pero alam niyo, napipigati siya. Ephesians 4:30, we are told that we have been sealed with the Holy Spirit for the day of redemption. You are sealed. John 14:16 tells us the Spirit will be with us forever. We do not need to pray today, therefore the prayer that David prayed in verse 11 is not applicable to us. Ano sabi ni David? Huwag akong lisanin ng iyong Espiritu, hindi po yun applicable sa atin. Sapagkat sa atin, nangako ang Espiritu na hindi na tayo iwanan. Mas lamang tayo kay Haring David. Amen? Pero anong tanong ito? Kumusta ang Espiritu sa buhay natin? Wala siyang power, wala siyang pagkilos, dahil bighating-bighati ang Espiritu sa ating buhay. Finally, we must rejoice in the blessings of a renewed and fruitful life. Alam niyo po, pinatawad naman ng Diyos si Haring David. Amen? Nirestore ng Diyos si Haring David. At alam niyo po mga kapatid, pinatawad ng Diyos si Haring David. Kaya po sa Diyos, walang imposible. Sa mensaheng ating narinig, ipapalit tayo ng Diyos to be a man and a woman after His own heart. And that is my prayer. Na sana, patawarin tayo ng Diyos sa mga issues ng ating mga buhay. And if you have some, I ask you right now to bow your heads. Makipag-usap po tayo ngayon sa Espiritu Santo. Makipag-usap po tayo ngayon sa Ama. And may the Holy Spirit gives you conviction right now. Hindi ko alam kasi ang mga buhay natin, wala namang kapangyarihan at kapasidad si Pastor Kanya na alamin ang laman ng inyong mga puso. Pero alam niyo mga kapatid, ang Diyos, alam niya lahat yan. At sa umagang ito, instrumento lang po ako ng ating dakilang Diyos para kausapin tayo. Instrumento lang po ako ng ating Ama para ipahayag sa atin ang kanyang mga naisin. Kasi alam ng Diyos, kapag may issue ang buhay, hindi kailanman makakaranas ng pagpapala galing sa Kanya. So if you want to experience the fullness of fellowship with the Father, the fullness of fellowship with the Lord Jesus Christ,
and to always feel the empowerment of the Holy Spirit in your lives. Expose the issues. Exhaust the issues. Suko natin sa Panginoon natin. At sabihin natin na from this day onward, hindi ko lang ikinukumpisan, kundi pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan. At simula sa araw na ito, sa tulong ng ating banal na Espiritu, mamumuhay ako ng may kabanalan sa harapan ng tao at sa harapan ng aking Ama. Manalangin po tayo. Panginoon, idinudulog ko po sa iyo ang aking mga kapatid. As they are praying to you right now, Father, it is only you who knew what is inside their hearts right now. And my prayer is this: katakbuhin mo to, Father. Dinggin mo po ang kanilang mga dalangin sa iyo. At hayaan mo po na sa umagang ito, makalaya kami sa mga issues na aming mga buhay. Hindi ko po alam yun, Panginoon, pero alam ko po, you knew it very well. At ang aking pong dalangin, sa paghingi nila ng kapatawaran sa mga bagay na ito, ibubuhos mo po ang iyong pagpapatawad. And you are going to bring back the joy of our salvation, Father. We thank you. In Jesus' mighty name we pray.